Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, inaasahang ia-anunsyo na ng KBL kilusang bagong lipunan si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos bilang kanilang kandidato sa pagkapangulo sa 2022 elections. Ayon kay Attorney Larry Gadon, magkakaroon ngayon ng National Convention ang KBL sa Thunderbird Resort, Binangon ng Rizal, alas 8 niya ngayong umaga. Sabi ni Gadon na isasabay nila ang pag-endorso kay Bongbong Marcos bilang kandidato sa pagkapangulo. Inaasahan din na papangalanan ni Marcos kung sino-sino ang mga magiging kandidato ng KBL sa darating na eleksyon, kasama ng kanyang magiging katandem at mga tatakbong senador. Kinumpirma rin ni Gadon na muli siyang tatabong senador sa ilalim ng KBL. Formal nang tinanggap ng Pangulong Rodrigo Duterte ang nominasyon ng PDP Laban para sa kanyang pagkandidato bilang Vice President sa 2022. Kinumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque, pinirmahan ng Pangulong Duterte ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA mula sa ruling party. Naging saksi sa seremonya si Energy Secretary Alfonso Cusi na Pangulo naman ng paksyon ng PDP Laban. Ang filing ng CONA ay mula sa October 1 hanggang 8, kasabay ng pagsusumite ng Certificate of Candidacy. Genman, may pagkakataon pa ang mga partido na magpalit o mag-substitute ng kandidato hanggang sa November 15. Maituturing na tandem to beat sina Manila Mayor Isko Moreno at Dr. Willie Ong sa 2022 elections. Ito naman ang paniniwala ng political analyst na si Tony Lopez. Ayon kay Lopez, isang win-win situation ang pagtakbo ni Dr. Ong sa pagka-vice presidente. Paliwanag ni Lopez, kung hindi man pala rin sa pagka-VP si Dr. Ong ngayon 2022, tiyak naman ang panalo na niya sa 2025 elections kung maisipan niyang tumakbo sa pagka-senador. Samantala, kinestigo naman isa pang political analyst sa mga kritiko ni Yorme Isko. Partikular na inupaka ni Professor Antonio Contreras ang mga dilawan at ang mga DDS na binansagan si Yorme na ambisyoso dahil sa maaga umanong pagtakbo sa pagka-presidente. Ayon kay Contreras, dapat alalahanin ng mga dilawan kung paano nila sinuportahan ang dating Pangulong Cory Aquino na nahalal na presidente ng bansa kahit walang experience sa public service. Sabi ni Isko noon na, naku, hindi ako tatakbo riyan, no? Hindi, presidente, ang dami ko pang gagawin dito sa Maynila. Pero ngayon, nag-announce na ho siya. So apparently, nanaig sa kanya yung kanyang kanaisan na maging presidente ng bansa. At syempre, sa tulong ng mga malalaking tao, ang balita natin na marami ang nasa likod niya na madatong, sabi nga ni Manay Lolit, no? Andyan yung mga pangalang lumulutang, Manny Pangilinan, ng Mega Pacific, no? Andyan din yung pangalang lumulutang na ikay supporter na si Fernando Ayala, no? Subel de Ayala, na sino pa bang mga nababalitang nasa likod. Siyempre si Gaby Lopez. At isa sa mga pronouncement na nanggaling kay Mayor Dumagoso na oras daw na maging presidente siya at ipinasa ng Kongreso yung prangkisa ng Katol Network ngayon, kaagad niyang pipirmahan yung franchise na yan. Pareho naman sila ni Manny Pacquiao Si Senator Manny Pacquiao, ganun din ang sinabi niya noon, na kapag siya naging presidente, tuloy ang ligaya ng mga Lopez family, no? Walang pinag-uusapan diyan kung babayaran yung kanilang pagkakautang sa buwis, kung ano pa yung mga obligasyon nila sa gobyerno, hindi pinag-usapan. Basta sinasabi nila, pag sila naging presidente, pasok sa banga yung prangkisa ng ABS-CBN ng mga Lopez. So, isa yan sa mga, iniisa-isa kasi natin yung mga sinabi niya. Of course, ano tawag nito, kumbaga sa mga frontrunner sa ngayon, as of today, lumalabas na si Pacquiao, number 2. Ay, bakit number 2? Meron pang dapat number 1. Pero yung mga frontrunner sa mga nag-declare, sa tingin ko lang, I may be wrong, pero sa paramihan ng fans at paramihan ng posibleng makuwang boto, palagay ko nakakalamang si Manny Pacquiao, no? Dahil iba ang
popularity ni Manny Pacquiao for the last 20 years, no? Bilang boxing legend. Isipin mo, siya ang kauna-unahang tao sa mundo, hindi lang Pilipino, na 8 division champion. Magmula sa light flyweight hanggang sa anong tawag nito? Kulang-kulang lang mag-middleweight siya. O doon sa 147 pounds, ano? So malamang siya nanguna dahil masikat siya. Siguro masikat naman di hamak si Kaisko, kay Ping Lacson, malamang pwede nating ilagay si Kaisko doon, ano? At pagkatapos si General Ping, ano? Diyan sa pangatlo. Pero may mga may mga lumalabas na ang tawag nito. Ewan ko kung totoo yung balita. Sapagkat lumalabas yung balita, atras daw si Ping, hindi naman siguro. Palagay ko hindi naman kasi nakikita ko tuloy-tuloy pa yung mga commercial niya sa social media, yung mga patalastas niya, and then may mga lumalabas din sa mainstream media, sa mga major networks, radio and television. So, in all likelihood, hindi siya matras, no? Baka namamahinga-mahinga lang, no? Ngayon, meron na nagtatanong sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook at saka dito sa YouTube na di ba si Isko Moreno kanila KJ consultant yan ng Communist Party of the Philippines National Democratic Front na siya rin ang kanilang armadong organisasyon ay ang New People's Army o Hukbong Bayan, no? Sabi nila, paano niya papaliwanag yung national security aspect kung halimbawa magiging presidente siya Siyempre kung consultant ka ng isang organisasyon na right now is declared as an international terrorist group at mismong dito rin sa atin sa bansang Pilipinas, ganun na rin, although may pending na petition na hindi ko alam kung sa Supreme Court yun o sa Court of Appeals, na kinukontra yung pagkakadeklara ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan sa CPP, NPA, NDF as a terrorist organization. So, yan ang malaking ipaliliwanag as the day progresses papunta sa kampanya, sa actual campaign ni Mayor Dumagoso. How will he explain the fact that he is a consultant of the Communist Party of the Philippines National Democratic Front, and then he wants to be the President of the Republic? Nangangahulugan ba ito na covertly yung CPP-NPA are now in the mainstream of electoral processes in order to take over government? Yun naman kasi ang ulterior motive ng CPP when it was organized by Jose Maria Sison together with Benigno S. Aquino Jr., no? Senator Benigno S. Aquino Jr. So he has to explain this to the public. Malaking paliwanagan yan. At tayo naman dito, bukas kami. Kung halimbawa may gusto kang ipaliwanag dito, Mayor Dumagoso, we're willing to accommodate you. Para nang sa ganun, magkaroon ng klaro sa usaping yan. Dahil pagka lumalabas yung mga picture mo nga naman, sino, may tatanggi mo ba yan na kasama mo si Father Alandoni, yung pare na naging rebelde, katabi mo very pensive yung discussion ninyo ni Professor Joe Masison sa The Hague, no? Hindi, sa The Hague ba? O tama, sa The Hague, sa Netherlands. Malaking yan, malaking, kung ako bilang taxpayer, kunyari, bilang electorate, gusto ko malaman, ano ba talagang tindig mo rito? Ikaw ba'y pro-democracy o pro-communist? Kasi consultant ka But sana kung napadaan ka lang, nakipagkape sandali, okay lang yun. Halimbawa, nagbakasyon kayo ni Daini, yung mahal sa buhay, na balita ko galit na galit kay Digong. Hindi ko alam kung bakit yung misis ni Dumagoso ang balita pagka nandoon sa mga party-party at saka sa mga yoga session dyan sa Ayala Alabang, talagang malulutong yung murang inaabot ni President Digong kay Daini, no. So
you will have to explain this before the public, because if you cannot satisfactorily explain this, malaki ang magiging problema mo sa mga halal, especially those who love democracy. So yan ang isang bagay na gusto natin. Ngayon, tungkol naman doon kay Doc Willie Ong, ang daming mga followers niya sa Facebook at saka sa YouTube, ang na-shock Na-shock sila dahil sa all the while, they were preparing to support Doc Ong na tatakbong senador. So, ewan ko kung anong paliwanag ni Willie dito, kabalin, na makanano mong explain ni kareng followers mo na baka nito Wilargo balura tatagal ka senador ang kaya bigla na mong balura yan ng Aldo IT tatagal ka palang vice president kaya may kaisko kasi mahaba pagka pinopronounce natin ako, but I'd like to address it as si Mayor Dumagoso kasi yun naman talaga apelido niya. Kaya lang Francisco talagang ang pagkakakilala namin dyan Isko, no? So si Kaisko tumatakbong presidente, running mate niya sa ngayon, as of today, ano bang petsa ngayon? September 22. Pero, eto ang pero may balita rin, alam mo, ewan ko bakit ang lakas ng hangin papunta rito sa timog, no, sa south. Ang nakakarating dito, na naibubulong sa tenga ko, simula kaninang 2:00 ng hapon, malamang na mag-slide down pa rin pagiging senador si Doc Willie Ong at ang ilalagay na running mate daw sapagkat hindi pa ito, walang confirmation Sinusubukan kong tawagan kanina si former Speaker Alan Cayetano. Hindi ko alam kung nagpalit na siya ng number. Pero kung nanonood ka, Alan Peter, Speaker Cayetano, you can correct me kung mali itong mga nakakarating na balita sa akin, that you are indeed running not for president anymore, but as vice president for Isko Moreno. Di ba? Medyo nakakagulandang yun Although, wala namang masama, no? Sa politika kasi, sa Pilipinas, alam mo, kaya nga sinasabi ko noon pa, 1986 pa Kayong mga followers, kayong mga supporters, huwag kayong magsabunutan, huwag kayong mag-away-away, huwag kayong magsaksakan, magbarilan, magpatayan, dahil lang sa mga kandidato. Kasi yung mga yan, pag nagkikita, magkakaibigan yan. Naku, ang beso-beso pa yan. Beso dito, beso doon, kamayan, tawanan. Minsan nga, para pareho pa ang girlfriend ng mga yan. No? Isa.